Sabi sa Matthew chapter 4 verse 1, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Isipin mo yan, kung si Jesus mismo ay tinukso, sino tayo para sabihing exempted tayo? Faith check, sa kwento na ito, ang pagtukso kay Jesus, may tatlong bagay tayong dapat tandaan. Una, remember that temptation is real. Hindi ito imagination lang. Hindi lang simpleng bad thought. Ito ay totoong spiritual confrontation. Sa wilderness, tinukso si Jesus sa gutom, sa identity, at sa shortcut ng kapangyarihan. Ganito rin sa atin. Minsan, ang tukso ay doubt. Minsan, pride. Minsan naman, compromise na mukhang maliit. Ang tukso ay hindi lang agad kasalanan, pero ang pagbigay dito ang sumisira sa faith. Ikalawa, do not underestimate temptation. Always be prepared. Nag-ayuno si Jesus ng 40 days. He was physically weak at doon siya inatake. The enemy attacks when we are vulnerable. Kaya wag tayong maging overconfident. Hindi sapat ang malakas naman ako. Hindi sapat ang matagal na akong Kristiyano. Ang tukso ay strategic. Alam ng kaaway kung kailan ang pagod, insecure, at emotionally drained. Kaya be prepared. Guard your heart. Ikatlo, our relationship with God and His Word is our best weapon. Sa bawat tukso, ang sagot ni Jesus nasusulat. Hindi siya nag-react sa emotion. He responded with the Word. Mga kapatid, ang Biblia ay hindi decoration sa bahay. It is protection sa buhay. Kapag puno ka ng salita ng Diyos, may paninindigan ka sa gitna ng pressure. Verse 11 says, iniwan siya ng Diablo. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Faith check, real faith is not the absence of temptation. It is standing firm in the middle of it. Sa gitna ng tukso, ikaw ba ay magsasalita ayon sa emosyon mo o ayon sa katotohanang pinangahawakan mo kay Kristo? Stand firm, speak truth, choose obedience.